Good morning mga kaibigan. Time check tayo, alas 12 ng madaling araw. 12:30. 12:30 na madaling araw. Itatakbo ba kayo bakit nag-vlog? Actually, yung vlog ko, parang gusto ko nang itigil. Parang ayaw ko na. Kung mapapansin nyo, malalaki na yung gap nung pag-upload ng vlog at kalimitan na bago yung content. Mga garden, papalipas sa oras. Pag kasi may atake ako, doon ko naiisip na huwag itigil yung vlog. Mag-share pa rin ako. Hindi naman agad-agad napapanood ng iba, pero habang tumatagal yung video na naka-upload, nadadagdagan yung nanonood. At yung mga nakakapanood nun, alam kong nangangailangan doon sa mga share na binibigay ko. Hindi man ako doktor, hindi man ako manggagamot, pero yung mga nararanasan ko, mula nang magkaroon ako ng ganitong kondisyon, simula ng 1990 hanggang ngayon, nakasurvive ako. Naging normal na buhay kahit na sa panahon ng pagkakasakit mahirap. Isang magandang sharing para sa mga nagdaraan sa sakit na GERD, anxiety. At yung iba nauwi nga sa depression. Nagkaroon ako dati ng depression. Yun nga, kaya bumangon ako. Kasi hindi ako kumain ng ayos kanina. Kunti-kunti lang yung kain ko kasi nagkaroon ako ng atake. Sa opisina pa ako kanina, mga tanghali. Naramdaman ko na yung atake. Kunti-kunti na lang yung kain ko. Ngayon, susubo ako ng gulay. May gulay share ko yung hirap. Ang atake ng GERD, hindi pare-parehas. Kahit sa sa inyong mga nanonood, may GERD kayo. Kaya naman kayo nanonood nito dahil may GERD kayo. Ito yung kaibahan ng viewers. Parang ako, ngayon, minsan nananawa na rin ako mag-vlog. Ginagawa ko na lang minsan, yung ginagawa kong vlog, yung pinag-i-enjoyan ko na lang. Ganun din yung viewers. Minsan nananawa na rin manood kasi minsan hindi ka makapaniwala doon sa mga pinapanood mo kasi minsan gagayanin mo pero hindi naman tumatalab sa iyo. Ganun yung GERD. Ganun kahirap yung GERD. Ganun din yung akin, minsan nakakapanawa na. Sabi ko, na-share ko na dati to. Pero may ganito na naman. Tapos iba na naman yung paraan na gagawin ko kasi yung dati kong ginawa na naka-okay sa akin. Ngayon, hindi naman tumatalab. Ang pagpapagaling sa GERD, doon sa atake, sa atake ng GERD, iba-iba, kahit na iisang katawan.
Yun nga, yun yung dahilan kung bakit minsan nananawa ako mag-share. Bakit ayaw ko na mag-share? Kasi gagawin ko. Tapos sa susunod na mga araw, aatake. Ulitin ko yung ginawa ko. Minsan hindi na nawawala. Yun yung yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Pag-aaralan niyo talaga yung katawan niyo. Basta mahalaga yung mga gagawin natin sa sarili natin, sa katawan natin. Hindi sobra. Kasi hindi talaga gagaling, hindi nawawala, hindi gagaling yung atake. Yung word na magaling na ako, yung ganun yung sinasabi natin sa katawan, sa sarili natin minsan ngayon, kahit sa mga vlog, sa Facebook, sabihin nila sa mga grupo, magaling na ako, ganyan. Minsan may nakakausap tayo, magaling na, pero hindi nagtatagal na balik. Ako matagal na yung GERD ko. Madaming beses akong gumaling. May mga time na taon bago umulit yung GERD. Dati yon. Habang tumatanda, habang tumatagal, mas mabilis mo na maramdaman yung atake. May atake kasi na sobrang hirap, katulad nung naranasan ko kanina. Hirap ako ang tubig ko. Kanina pa ito. Yung atake ko kanina, ito alam ko nararanasan nyo. Yung parang nabablangko ang utak mo. Parang parang nasisira yung diskarte mo. Parang tamad ka na. Parang ayaw mo nang kumilos. Pag tumayo ka, parang tutumba ka, parang mawawalan ka ng pag-asa. Ganun yung iba. Pero yun nga lang ang kaibahan kapag kilala mo na yung sarili mo, kapag kilala mo yung sakit. Kahit pa paano nakokontrol mo sarili mo, hindi matakot sa mga hirap na yun. Yun lang yung kaya kong ipayo sa iba. Kasi kapag ka natakot ka, mawawalan ka ng pang-unawa sa sakit na meron ka. Kasi bawat araw na umatake yung GERD, sa bawat araw na, hindi naman ibig sabihin araw-araw na umatake. Ang ibig sabihin ko lang, kasi kapag umatake sa yung GERD, magkakaiba. Doon mo pa rin kikilalanin susubukan mo mga bagay, pero konti-konti lang. Halimbawa, kakain ka, anong dapat mong kainin? Anong tatanggapin ng katawan mo? Tsaka mahalaga din yung konting-konti talagang kain kapag umaatake. Kasi mamaya-maya magugutom ka. Ang kukuhanin ng katawan mo, yung nutrition na nakaimbak sa sarili, sa ating katawan. Yun yung kukuhanin ng katawan mo. Kasi kapag kumain ka ng marami, ang makukuha lang ng katawan mo, ito experience ko lang 1990 pa ako nagkaroon, napakatagal na. Yung acid, kasi yung acid nangingibabaw. Para siyang toxic. Para kang kumain ng toxic. Para kang kumain ng mababang poison. Parang ganun. Na ramdam mo sa katawan mo yung hirap. Ramdam na ramdam mo sa katawan mo. Apektado sa akin sa panahon ngayon. Yung pag-ihi at saka pagdumi. Sobrang init. Tapos talagang masakit ramdam ko yung sakit ng buto. Lahat ng joints. Sa umilit yung sikmura ko. Ramdam ko
sakit ng joints, sobra. Tapos sakit ng ulo, sobrang sakit ng ulo. Sakit sa dibdib, syempre yung init. Parang kung hindi ko kilala yung sarili ko, parang magkukulaps ako. Parang mahihimatay ako. Parang ganun. Kung nasa ibang lugar ka, tapos di mo kilala ang sarili mo, yung sakit mong ito. Wala talagang, kasi nanganganal-ngangal ka din. Papanik attack ka. Swerte yung hospital kasi ma-emergency ka, tapos tuturukan ka, tapos papauwiin ka. Ang mahal na pagpapa-hospital ngayon. Ang kaya ko lang i-share talaga, sa sobrang hirap, ano siya, nawawala din siya. Hindi natin kailangan yung magpanik. No, hindi natin kailangan magpanik, hindi natin kailangan matakot. Kailangan natin i-relax yung katawan. Ang ginagawa ko kadalasan, sabi ko naman hindi naman parehas, pero ang palagi kong ginagawa, relaxation. Hindi ko pipilitin sarili ko. Hindi ko, ipapahinga ko lang siya. Yung backbone ko sumasakit. Nagsasalita lang ako. Yan naman. Pero kahit pa paano na-relax na ako. Nabago na. Susubo lang ako kahit na ganito. Sabi, bawal daw kumain sa gabi. Kailangan, hindi ka na nakakain pag tutulog. Pero sa panahon ng ganito, kailangan kong sumubo ng konti. Konti lang. Pero limitado. Hindi lahat ng prutas maganda. Konti lang. Hindi lahat ng mga pagkain. Konti-konti lang. Yun lang yung Pero minsan yun napapraning din ako dun sa minsan tinatamad ako mag-vlog. Mayroong magagaling din. May magagaling din na nanonood. Hindi nila nararanasan yung nararanasan ko. Hindi nila nararanasan yung nararanasan ng iba. Kung mag-comment, grabe din. Pinagbibigyan na lang natin. Hindi naman, kung maniniwala yung mga nanonood, hindi para sa inyo yun. Kasi ako, pinagdadaanan ko itong sinasabi ko. Wala sa akin yung kung maniwala ko, hindi ang sa akin. Para doon sa maniniwala, sinishare ko to. Lakas lang ng loob. Ang sakit natin ito, sa tingin ko hindi mawawala. Ako, tanggap ko na habang panahon na to. Kasi habang tumatagal, tumatanda, pahina yung katawan natin. At habang pahina ang katawan natin, padami yung problema. Siyang magiging trigger pa rin ng ating digestive system. Yung kala mo hindi ka na makakatrabaho, pero pag gising mo sa umaga, iba-iba na basta't nakapagpahinga ka. At hindi tulog, pikit ka lang, damahin mo yung sakit. Damahin mo yung sakit. Ay, nako. Sabihin ng mga, kala ko magaling ka na. Magaling na ako kasi kaya kong kontrolin. Hindi ako yung, tagal ko nang din nakakabisita sa doktor para doon sa aking joint. Ilang taon na. Ang asawa ko ay magdadalawang taon na dito. Magdadalawang taon na dito. Dahil dito sa bahay na ito, magdadalawang taon na. 2 taon na. Dalawang taon na. Tapos, 4 na taon na ako hindi nagpapacheck up. Pero yung 4 na taon na yun, na-atake ako. Pero hindi ko na kailangan magpa-check up. Pero last time, gusto ko magpa-check up. Last time gusto ko magpa-check up yun.
umatake na sobrang sakit. Iba yung ano, pero hindi naman ako natuloy magpa-check up. Nagpapa-check up ako, ibang sakit, kalimitan rayuma. Pero may ano rin ako sa rayuma na ano, na minsan hindi rin na rayuma yan tumatama sa akin dahil pa rin sa blood. Iniinom ko na lang na ng pantanggal yung sakit. Tumatalaok na yung manok. Ayun lang mga kaibigan. Pag may pagkakataon, magpa-vlog ako pag may nasunod ako. Basta pag may atake akong kakaiba, share ko sa inyo ngayon. Nagkaroon ako ng atake. Share ko na lang. Yung mga nakakapanood, kung maniniwala ka, at least nakapagbigay ako ng motivation ba tawag doon, na nakapagpalakas ako ng loob. Ang tanging gamot lang sa atin, lakas ng loob. Kung may resetang gamot, inumin mo. Ako nga nakaranas na yung gamot, parang wala na. Nga pala itong tubig na to. Ito lang yung ininom ko. Sa atin din ng hirap ko ngayong araw. Ito lang tubig na ito ininom ko. Ordinary tubig iniinom ko kanina. Tapos ngayon, yung isang baso may natirang konti. Konting-konting, tawag dito, baking soda. Konting-konti lang. Napakakulit. Ito nyo yung plastic na anong tawag natin doon? Na kutsara doon sa ito, ay ano lang ito, sample ko lang sa inyo para makuha na yung idea. Yung kutsara na white yun eh. Yung sa mga jelly ace, diba may mga jelly ace na yung mga ganun kalalaki, yung jelly ace, may kasama yung ganun katataas, may kasamang kutsara. Wala sa kalahati nun yung isang basong ito. Ihahalo mo, hindi din maganda marami. Yun yung ginawa ko. Tapos yun yung ininom ko. Pero na insekto eh. Kaya hindi ko na inubos. Ilang ininom ko. Medyo mapakla-pakla siya na medyo may asim na konti pag napadami. Kaya huwag mo baka hindi mo magustuhan din yung lasa. Kaya pag ganun lang sa sinabi kong dami, wala siyang gaanong lasa na parang tubig lang, ordinary yung tubig. Yan yung mga may singaw, yung medyo kalating kutsarita o mababa sa kalahati ng kutsarita, tunawin mo, tapos imumog mo kapag may mga singaw ka. Madali magkasingaw yung may mga acid reflux. Tandaan yan. Basta ang pinakamahirap na nararanasan ko talaga, yung kahit na kumain ka, nakalam pa rin yung sikmura mo. Tapos parang wala pumapasok sa utak mo. Parang wala ka na maisip. Or dahil hirap. Basta yun eh, reaction ng utak natin do sa ng sikmura. Naalala ko tuloy sinasabi na iba, yung nalilipasan ng gutom. Ganun. Pag nalilipasan ng gutom, parang napapraning yan kasi nalilipasan ng gutom. Yung mga ganun. Parang ganun yung Kaya i-relax mo yung katawan mo kasi magpapanik attack ka doon. Higing problema. Ilang? Good morning. Share na lang ulit ako kapag may naranasan ulit ako.